Magandang araw po. Ako po si Jan Catchola, sales consultant dito po sa Mitsubishi Peak Motors Abad Santos, dito po sa may Tondo, Manila. Bali, on this video po, mapapanood nyo yung isa sa mga sa tingin ko po ay underrated na unit. So, paano ko po nasabi na underrated? Ay dahil ito po based sa mga line-up po ng vehicle ng Mitsubishi, ito yung nakakakuha ako ng less inquiries. So yun po, yung kaya nasabi ko po na talagang underrated siya. So yun po pala, before tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe na lang po para at least tuloy-tuloy po kayong makakuha ng mga updates, mga news regarding dito sa ating mga promos and discounts, and also sa mga freebies na binibigay natin sa ating mga clients, no? So, yun po. Regarding nga po ulit dun sa unit na underrated na sa tingin ko po So, disclaimer lang po. So, hindi ko naman siya sinasabi na wala talagang naghahanap. Siguro, ito lang talaga yung mga nakakuha ko ng mga lesser inquiries talaga. So, bihira ako makakuha ng mga inquiry regarding po sa unit na to. So, yung pong unit na to ay walang iba kundi ang unit na nasa likod po natin. So, ito po ngayon ang isa sa mga unit display dito sa ating showroom dito po sa may Abad Santos. So, yun po. So, medyo talagang lesser talaga ang inquiry na nakukuha ko dito based dun sa aking experience. Dahil unang-una, ang unit po na nasa likod natin ay ang Xpander GLX manual transmission. So, siguro dahil sa tingin ko po, kaya wala nang masyado nag-i-inquire regarding sa mga manual transmission is dahil una is sa atin din po ng traffic dito sa Metro Manila, talaga naman pong nakakapagod magmaneho ng manual transmission, lalo kung ang traffic natin ang mga pinupuntahan natin like yung mga opisina or mga business natin na transaction is talagang dadaanan mo ay EDSA. So, bumper to bumper ang traffic niyan, lalo na kung mga rush hour. So, yun po siguro ang mga isa or mabibigat na reason kung bakit halos walang gusto na magmaneho ng manual transmission. So, sa video po na to, ipapakita po natin yung mga ilan sa mga advantage pa rin or mga features ng ating Xpander GLX manual transmission. So, without further ado, tara po ipakita ko na po sa inyo yung unit na nasa likod natin. Ang Xpander GLX manual transmission blade silver metallic. So, ito po ang ating 2024 Xpander GLX manual transmission. So, makikita nyo po ang color po ng unit na nakadisplay ngayon dito sa ating showroom ay blade silver metallic. So, ito po yung isa sa mga color variant po ng Xpander GLX. Tatlo po ang kulay na available para sa ating mga Xpander GLX variants. Ang una po ay ito pong blade silver metallic. Then, meron din po tayong jet black mica. And at the same time, yung pinaka sa tingin ko po ay best-selling na color variant pagdating sa Xpander ay ang graphite gray metallic. Dahil ito po yung yun po yung pinaka isa sa mga hinahanap talaga na kulay Pero for this video, yung ating blade silver metallic ang ating i-feature. So, isa sa mga advantage po ng ating Xpander na talaga naman tumatatak pagdating sa ating mga naghahanap ng Xpander ay ang ating dynamic shield front fascia design. So ito po ang dynamic shield front fascia design ng ating Xpander GLX manual transmission. So meron po tayong DRL na LED
Then at the same time, ito naman pong ating halogen headlamps, no? So, opo, halogen headlamps. Ano po bang advantage ng halogen headlamps? Isa po ito sa mga less maintenance, no? Pagdating sa maintenance, napaka-less ng costing at madaling humanap ng parts. So, yun po ang isa sa mga advantage. Then makikita po natin dito ay ang ating black piano finish na horizontal grille na mayroong emblem ng Mitsubishi. So, ito pong silver accent na Mitsubishi emblem ang nagbibigay ng another dimension, no, sa design, sa front design ng ating Expander GLX na dynamic shield. Then, pagdating dito po sa baba, yan, makikita nyo po ang honeycomb grille na color black. So, ang advantage naman nito is yung flow ng air, no, sa ating engine is mas maganda dahil malilesen natin ang mga overheat dahil dito po sa ating honeycomb grille. Then pagdating sa baba, meron din na rin tayong halogen na fog lamps. So yun po, magkabilaan. So ano naging advantage ng GLX ngayon, no, ng 2023 and 2024 ay meron na tayong fog lamps, which dun sa isang variant, yung mas luma na design, is hindi pa available ang ating fog lamps. Then, dito sa ating side profile, makikita nyo po na 17 inches na ang ating mugs. So, naging advantage po niyan ay mas mataas ang ating ground clearance, which is 225 mm ang ating ground clearance. Then dito po sa ating side ulit, andito po ang ating body color na side mirrors. So integrated na po ang ating turning signal lamps. Then meron din tayo sa ating door handle na body color din. Then yun, nandoon po ang ating keyhole para sa ating unit. Then, kung mapapansin nyo po, meron po ditong character lines. So, ang advantage po niyan is nagiging aerodynamic, no, ang ating sasakyan. So, mas aerodynamic, mas fuel efficient ang ating unit. Then, pagdating po sa ating gilid or sa likod, yon, ang design po ng ating likod, magsimula tayo sa may pinaka-roof, which is nandyan po ang fin-type antenna. So, ano po ang advantage ng fin-type antenna? Unang-una is yung kanyang pagka-sleek design, no? So, mas sportier ang look dahil sa ating fin-type antenna. At the same time, nakakatulong din po ito para maging aerodynamic ang sasakyan. So, yun po yung ilan sa mga advantage ng ating fin-type antenna. At the same time, yun, masasabi nyo po na talagang hindi tinipid when it comes sa features ang ating expander. Even ito po yung pinaka-lowest variant ng ating expander lineup. Then, meron po tayong built-in spoiler na integrated na yung third brake light. So, dito po ang ating third brake light. So, meron na tayong built-in spoiler na nakakatulong din po para maging aerodynamic ang ating expander. So, hindi po nakakagulat na talaga namang napaka-fuel efficient ng ating expander variant. So, kasama po dyan itong ating rear combination lamps na LED na T-shape rear combination lamps. So may LED na po yan na mas malakas ang ilaw, no, and lifespan pagdating sa mga lights din talaga sa mga lamps. So advantage yan is yung visibility niya sa gabi mas malakas. Then bukod nga po dun sa nasabi ko nga kanina na
hindi tinipid ang ating expander dahil meron na tayong camera, backup camera. So nakakatulong po ito para sa driver na mas makita niya yung likod, no, kapag umaatras. Makita niya kung mayroong mga obstacle na nakaharang. Then pagdating sa ating rear bumper, additional visibility is yung ating mga reflectors. So meron po yan magkabilang side na reflectors na nakakatulong nga po for additional visibility. Then sa ating bumper, yon, for another dimension, no, sa ating design is yung ating black na bumper garnish. So yan po. So overall, ito po ang back design ng ating expander. So medyo madilim lang dahil sa backlight, no. So yun po. Then pagdating dito sa ating side again, yun, same po na meron tayong character lines dito sa gilid, then yung body color na door handles, then yung ating side mirror na integrated ang turning signal lamps. So pumasok naman tayo sa loob para maipakita ko naman sa inyo yung ating interior, no. So tara po, buksan natin ang ating driver side na pinto. Then dito yun po sa ating driver side, ito po ang door panel. Color black po siya. Black na hard plastic. So mukha siyang parang may foam, pero it's a hard plastic. Then pagdating sa ating dito sa ating gilid niya, meron siyang silver accent na another dimension ng kanyang design. So overall makikita ko po na simple lang pero elegante pa rin ang dating ng ating door side panel. Then makikita po natin dito ang ating mga buttons ng power windows. Then meron dito tayong central lock ng ating ating mga locks ng mga pinto. Then yun, sa bandang baba, nandyan po ang ating speaker. At the same time, mga maliliit na container storage, then bottle holder. So pagdating naman dito po sa ating dashboard, yan, makikita nyo po na medyo madilim lang talaga. Pero yun, mapapansin nyo pa rin yung details. So more on black finish po siya na mayroong mga silver accent. Like dito sa ating air condition, then dito sa ating aircon windows, aircon vents. Then sa dashboard yan, meron pa siyang mga silver accent dyan na dagdag dimension pa din sa design ng ating dashboard. So sa ating gilid, dito makikita nyo po na meron tayong adjustment na ng side mirrors, no? So isa sa mga advantage nito is hindi na kailangan buksan ng bintana ni driver para lang ma-adjust o maipa-adjust pagdating dun sa may kabilang side mirror, no? Yung ating side mirror. Tatapat lang natin kung anong side mirror ang gustong i-adjust, then gagalawin lang natin yung direction kung saan natin maipapwesto ang ating side mirrors according sa ating preference. Then dito po tayo sa ating steering wheel. So sa steering wheel yun, isa sa mga advantage pa din, no, ng ating steering wheel na talaga namang masasabi natin na hindi tinipid si expander ay unang-una meron po tayong cruise control. So ano po ba ang cruise control? Ginagamit po ito madalas sa mga open highways. Then kapag ang pinaka-minimum para ma-activate po ang ating cruise control ay 40 kilometers per hour. So need lang natin pindutin ang ating cruise control button na nandito po at lalabas na po yun sa ating meter cluster para malaman natin na napindot natin ang cruise control. Doon pag pinindot po natin to, itakbo lang natin ng ating unit, like kunwari mga 40 kilometers or gusto natin i-maintain ng mga 80 kilometers. So tumakbo tayo ng mga 80 kilometers. Then pag nasa 80 kilometers na tayo, toggle down lang po natin ito.
Once na natanggal daw natin, unti-unti na natin tanggalin ang paa sa gas pedal at tatakbo na po ang ating unit at i-maintain niya ang speed na 80 kilometers per hour. Then pagdating naman po dito sa ating left side ng ating steering wheel, makikita po natin dito yung ating audio remote control. So mag-adjust tayo ng audio, ng volume dito po. Ito pong mga buttons na ito ay hands-free buttons ng ating sa ating mga mobile phones. So pwede natin ma-connect ang ating mobile phones pala via, meron po itong USB port na nandito. So nandiyan po ang USB port via wire para makonect sa ating LCD meter cluster. So naka-mirror link display audio na po ang ating Expander GLX. Ibig sabihin, pwede nyo pong makonect ang ating Android or iPhone na phone at magmi-mirror link na po gamit ang ating infotainment system. Then dito po sa baba ng ating infotainment system ay ang ating aircon vents. Then sa gitna po nito, nandito po ang hazard button. Then sa ating baba naman, nandyan po ang mga knob para sa ating air condition. Nandito po ang modes, kung anong mode ang gusto natin para sa ating air condition. Ito po ang fan level. Then at the same time, ito naman po ang temperature, adjust ng temperature. Then dito po sa ating bandang baba, no, I'm not sure kung makikita nyo lang dahil medyo madilim. Makikita nyo po na meron tayong 12 volt socket, no. So mostly ang kinakabit dyan kung meron tayong dashboard, yun, dito po yung plug and play ng meron tayong dashcam. So dito po kinakabit ang ating 12 ang ating socket. So dun sa ating center console, yan, ito na po ang ating 5-speed manual transmission, no. So indicate kasama po dito ay ang pull out ring. So ito pong pull out ring na tinatawag is ginagamit po ito for safety, no, para sa ating reverse, dahil ang reverse po natin, so yun, katabi ng tinatawag natin na sa mga nagmamanual is primera. So yung number 1 first gear. So pag kinabig kasi natin to pakaliwa at inangat natin, yun, dun yung primera. Pero katabi niya kasi yung reverse. Then kailangan natin i-pull out to. Pull out lang natin to kung gusto natin mag-reverse. Pull out natin to, then ikakabit natin na papuntang todo kaliwa, then pataas para sa reverse. So may pull out ring para for safety ng ating sa mga magre-reverse. Baka mamaya kung wala po yan, possible na reverse ang makabig natin kasi instead na yung first gear. Then pagdating naman po dito sa ating another console, center console is yung ating handbrake, yung conventional handbrake na tinatawag. So sa ating base variant na Expander GLX variants is naka-handbrake pa po tayo, unlike sa ating mga mid variant na Expander GLS at yung top variant natin Expander Cross, naka-electronic parking brake with brake auto hold na po ang ating handbrake doon. So tabi po niyan itong ating battle holders. So advantage nitong battle holders, so kahit na manual tayo, especially kung nasa highway na tayo at meron tayong cruise control na, so madali pa ring imaneho. So possible na nakakaantok, kaya kailangan natin to para sa ating mga coffee, no. So kung magro-road trip tayo, pwede tayong mag-drive-thru ng ating mga paboritong kape para may paglalagyan tayo dito. So makikita nyo po na ito ay high-grade fabric seats na merong mga details, no, para hindi naman siya magmukhang boring. So napakaganda ng details. Masasabi naman natin na elegante ang pagkakagawa ng ating seats. Yun. So ito sa driver side na seat, yan, makikita nyo po na maganda ang pagkaka-finish ng ating seat for Expander GLX.
So sa second row, ang advantage, no, mapapansin nyo na hindi siya pantay ngayon, no? Yung ating second row, merong mas nakaslide ng konti itong yung side dito, then at the same time yung kabilang side, dahil ang advantage ng ating second row ay meron po itong sa baba na slide function. So tatry natin mas-slide para ibalik natin, no? Yon. So may slide function. Anong purpose? Bakit may slide function? Para po sa mga tao na uupo sa third row. So sa third row po kasi medyo masikip. Mostly mga bata lang talaga po ang magkakasya dito. So yun po yung naging advantage ng ating slide function ng second row upang yung mga 5'4", 5'5" na young adults na kailangan ng umupo dito sa likod, hindi gaanong masisikipan. So yun po yung naging advantage ng ating slide function ng second row. So balik po tayo dito sa ating second row. Yun. So unang-una, nandyan po yung aircon vents ng ating second row. So nandoon din po yung ating knob para adjustment ng fan level ng ating second row aircon and third row. So yun po, yun po regarding sa safety, syempre hindi po mawawala dyan, no, yung ating mga seat belts. So magkabilang side, meron tayong seat belts at yung ating middle passenger ng second row, nandito po nakalocate sa taas yung ating seat belt. Hihilahin lang po yan, then ikakabit natin dito sa ating ang ating seat belts for second row na middle passenger. So ang isa pa sa mga advantage, no, ng ating expander is yung ating meron tayong armrest, center console armrest with bottle holder. So ipapakita ko po sa inyo, wait lang po, adjust lang natin. Tutulak lang natin to. Yun. So, yun. Medyo nahilo lang po kayo sa ating video dahil in-adjust natin ang ating center console. So, ang ating center console ay merong bottle holders na nandito. So, mapapansin nyo bakit medyo nakalundo. Ang dahilan po niyan is yung ating sandalan. So, ang sandalan kasi natin ay medyo lean forward pa ng konti, which is hindi po yan ang comfortable na sitting position para sa ating mga second row. Mas maganda kung i-bend lang natin ng konti para islant natin ng konti para mas maganda po yung sitting position. So ilipat din natin ang ating kabilang side ng second row para makita po natin. Papakita ko po sa inyo. Yan. So sa mga nagtatanong po bakit ganun ang ating armrest, dahil gawa ng ating sandalan. So yun. Ito na ang ating armrest. So medyo angat na siya, mas magagamit na siya ng maayos, at the same time mas comfortable ang pag-upo sa ating second row. Ngayon, masasabi nyo na susikip nga po sa ating third row, no? So, yun yung nagiging advantage ng ating slide function. So, isa po sa mga advantage pa ng ating expander is meron po itong ISOFIX. So, may ISOFIX tayo dito to tether, no? So, sa mga clients po natin na merong babies and yung mga child seat. So, dito natin kinakabit ang ating child seat. At the same time, yun nga po, dahil dito sa ISOFIX, magagamit natin yung ating mga child seat na pwede natin i-tether sa ating child seats. Then, angat lang natin to para mapakita naman natin ang ating third row. So, sa third row, isa sa mga advantage po ng ating third row is meron po itong mga charging ports, no? Meron po dito 12-volt socket na pwede natin paglagyan ng mga
USB port upang hindi na makiabot yung ating mga kids. No? Mostly kids kasi ang uupo dito at meron silang gadgets. So, para kung malobat man ito, magagamit nila to para hindi na po sila makiabot to charge their gadgets. So, yan po ang advantage dito sa ating third row. Then, isa pa po is yung ating mga bottle holders. I'm not sure kung makita nyo po, medyo madilim lang. So, meron po itong mga bottle holders magkabilaan sa ating third row. So, ito po ang bottle holders. Then, maliit na container na pwedeng pagsiksikan ng ating mga gadgets like cellphones and tablets. Then, dito po sa ating side, kung mapapansin nyo po, meron ditong sabitan. So, ginagamit po yan sa ating seat belt. No? Kung hindi po ginagamit itong seat belt, pwede natin isampay dito. Iangat lang natin itong bakal. Then, at the same time, ikawit lang natin na ganyan para hindi umalog-alog ang ating seat belt pag umaandar. So, di ba may yung isa po, minsan po tumatama dito ang ating seat belt at nagkakos ng noise. So, yun po ang advantage nun. So, yun po, isa po sa mga advantage pa ng ating mga seats ay yung ating full flat luggage, no, na tinatawag para sa ating expander. So, yun, ipapakita ko po sa inyo na kapag finold natin itong mga upuan or itong mga sandalan, magiging isang malaking storage na area ang ating expander. So, ipupush lang natin yan. At the same time, punta po tayo sa kabila para maipakita ko po sa inyo kung paano. Then ito, itatagil lang natin yan pababa. So, yun. So, yan. Una po yan. So, naka full flat na po siya. At the same time, check natin kung mabubuksan natin to. So, hindi po siya nabuksan. Ngayon, dito natin sa likod, ima-manual na tignan. So, nakalock po yung ating for safety. Dahil marami pong tao dito nung nakaraan, no? At sa release. So, hihilahin lang po natin itong tali na to para masandal natin. So, yan. So, yan po ang full flat luggage niya. So, tutupi lang din natin uli yung sa kabilang side naman. So, yan po. Hihilahin lang natin to. Yan. So, yun. Ganito po siya kaluwag, no? Ang ating second and third row kapag pinold natin ang ating mga sandalan. It consists po ng 1,630 liters na cargo space. So, yun. Ganito po siya kaluwag. So, yan po yung ilan sa mga advantage ng pagka-fold ng ating mga sandalan, no? So, maluwag na maluwag po ang ating second and third row. So, kung may mga cargo kayo, mga balikbayan boxes, sumundo kayo sa airport, yan, pwede natin ilagay dito ang ating mga balikbayan boxes. So, yan, ganyan po siya kaluwag. So, yun po yung ating video, no, for ating Expander GLX manual transmission. So, mapapansin nyo po na talagang siksik naman po sa features ang ating Expander GLX manual transmission. Especially, talagang nakakagulat dyan is yung ating base variant to, pero meron tong cruise control. At the same time yun, meron tayong fin type antenna. Then, nakita nyo naman po kung gaano kaluwag, no, sa loob ng ating MPB na manual transmission na to. So, ang tanong is para kanino po ang ating Expander GLX manual transmission? So, unang-una po dyan, siguro sa listahan is yung mga lumaki, no, sa mga kasama yung mga barako na talagang manual transmission users, no. So, yung mga nakasanayan po talaga na manual transmission ang gamitin. So, yun po, ito po ay para sa inyo rin. So, pangalawa naman po is yung sa mga
talagang old school, no? Old school na user ng manual na talagang mas gusto pa rin ang paggamit ng manual transmission dahil gawa ng mas pagdating sa mga hatakan, yun, talagang the best naman po talaga ang manual transmission compared sa automatic. Then, advantage nga po dyan, lalo sa mga akyatan, yan, talagang mas malakas ang ating gamit, no, pag manual transmission. Then, kapag talagang nagmamadali tayo mag-shift agad sa mga higher gears, yan, advantage yan ng ating mga manual transmission users. So, sa mga nagtatanong din naman po kung magkano ang SRP ng ating unit is, ito po ay merong 1,069,000 pesos na SRP. At the same time, ang cash discount po nito is around 100,000 pesos. Then, sa mga interested po na kumuha ng financing, ang down payment po nito ngayon is 48,000 pesos. Pero kung ma-approve naman po kayo sa ating mga bangko like yung ating RCBC and BPI na merong additional down payment sa ating Expander GLX manual transmission, nasa 25,000 na lang po ang ating down payment pagdating sa ating Expander GLX. No? So, dahil meron po silang mga additional discount na binibigay sa ating mga clients ngayon. Then, sa mga interested po pala na kumuha ng ating Expander GLX manual transmission, kontakin nyo lang po ako sa aking number na 0956-055-3025 or pwede nyo rin po ako ma-message sa aking messenger. Ang pangalan ko po ay John Cachola. So, yun po. Muli, sa mga umabot po pala sa part ng video na to, maraming salamat po sa inyong suporta at panonood. Sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel at nagustuhan nyo po ang ating content for today, paki-subscribe na lang po para at least tuloy-tuloy po kayong maging updated sa ating mga discounts, promos, and mga freebies na binibigay natin sa ating mga clients. Lalo kung sa future, nagpaplano po kayong kumuha ng sasakyan. So, hanggang sa muli, magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming salamat po.